Madalas tayong magbiro tungkol sa mga hugot o may pinagdadaanan siguro ang isang tao. At hindi na bago sa atin ang idea ng kalungkutan. Pero minsan kasi ang depression ay magaling magtago ng kanyang mga symptoms. Kaya ngayon sa ating emergency, we have to find out kung ano nga ba ang mga obvious and even subtle signs of depression. To help us spot these signs, we have with us our psychiatrist, Dr. Ronnie Lasaca. Good evening, Doc! Good evening sa inyong dalawa. Good evening po. Naku, maganda itong ating pag-uusapan. Actually, kasi usually, di ba, some people when they're sad, pag depressed kasi yan eh, parang we throw around that word As if it's just so light, di ba, Mars? Ano po ba yung true signs ng depression? Naku, magandang tanong yan. Kasi pag nagkaroon ng pagbabago sa pangkalahatang ugali at kinikilos ng isang tao, halimbawa, pinakang mahalaga dito ay unti-unting nawala ng gana, ng sigla, ng enerhiya at interest sa dati at karaniwang ginagawa. Yung bang sinasabing nag-withdraw, no? Na-isolate na sarili. Pagkatapos laging parang malalim ang iniisip, hindi mapagkatulog. Pagkatapos ay hindi na nakikihalubilo sa mga tao, no? So talagang malaking pagbabago sa dating personalidad. Ganyan ang dapat bantayan. Paano po, Dok, yung kunwari, usually, after a breakup, hindi ba parang medyo may parang depression stage din naman talaga? Oo naman, Susie, pero kailangan natin distinguish, no? Yung tinatawag nating normal na depression, doon sa depression bilang sakit. Wala naman sa ating hindi, di ba? Wala naman sa ating hindi nakakaranas ng depression. Diba? So, halimbawa, yun nga, breakup. Alam nga naman magtatalong ka sa tuwa, iniwanan ka na nga, ano? Kasi meron nga tinatawag na mask depression. Meron pa kami tinatawag na smiling depression. Pero, no? Or agitated depression. Nagwawala na, gagalit. So, agitated, no? So, maraming klase yan. Ang pinakamahirap, yung mask depression. Yung bang, di ba, may kanta na laughing the outside, crying in the inside, di ba? Ganun-ganun talaga So, kaya sila. sensitibo dapat yung mga taong nakakakilala sa kanya o yung mga nakapaligid sa kanya, lalo na pamilya o asawa. Would it have just come from a single source of like a moment na nangyari? O simula ba bata sila prone to depression na sila? May ganun ba? Mayroong ganon kasi sa mga bagong pananaliksik ngayon, mayroon talagang likas na vulnerabilidad ang tao. O may mga tao na may vulnerabilidad o predisposisyon sa depression. Ibang konting bagay lang. Lungkot agad. Madaling maapektuhan. Oo, madaling maapektuhan. May mga triggers din po ba yan? Ay, marami. Oo. Yun, mabuti kung may triggers dahil na-identify mo, na-recognize mo. Minsan wala eh. Bigla ka nalang malulungkot, Doc? Pwedeng ganon, pwedeng ganon. Kasi or the slightest reason. Kaya nga medyo mahirap eh. Sa buong daigdig, ito ang pinakamahirap. So, ang pinakampanganib, gaya na sabi ni Camille kanina, pagka nagkaroon ng matinding despondency o nawala na sa pagpapahalaga sa sarili, you feel helpless, useless, worthless, and hopeless, ay, yan sunod yun. Hirap na ako, pagod na ako, buti pa na lang, magpahinga na ako ng permanente, patay na lang ako. Yan ang delikado doon. Right. So, it's possible na banggit nyo na pwedeng from before pa, prone ka na, pwede rin bang na-develop lang siya? Pwede rin, kasi ang depression ay kadalasang reaksyon sa kawalaan o loss. Reaction to a loss. Loss of a loved one. Tapos hindi na naka-recover. Hindi na naka-recover. Loss of a part of the body. Ay, doktor ako puputulan ka ng paa dahil diabetic nabubulok. Diba? Dati nakakalakad ka, biglang napilay ka. Or parang siguro loss of a job or something. Loss of a job, Anything prestige, na mawala talaga finances. sa'yo. Correct. That's right. No, paano pag kunwari, parang everyone around them, nagra-rally na talaga for that person, pero parang hindi siya tinatabla ng positivity. Ano ba yun? Magme-meds ba siya? Yun. Ibig sabihin nun, kailangan talaga na intervention namin bilang psychiatrist. At kadalasan, kailangan i-confine, lalo na kung matindi yung suicide sa mga nasa sa isip. Sinasabi ko, masama na nga yung isipin mong magpakamatay, mas masama kung meron ka ng tangka. Ibig sabihin, ganun nakalalim yung depression bilang sakit. So at what point po na pwedeng nang kumonsulta sa doktor o pwede bang sapilitan kung ayaw ng taong i-admit na may problema siya? May mga pagkakataon na pwede din sapilitan, lalo na kung talaga yung mga mahal sa buhay, pamilya, ay masyado na nag-aalala. Na pag hindi nila ginawa ng paraan, matutuluyan nga yun. So, in that sense, medyo involuntary yung pagpapakonfine. Pero mabuti kung magkukusa yung tao at bibigyan niya ng recognition na kailangan niya ng tulong. Yes. Napaka-importante yung family, no? Oo, totoo yun. Sila talaga makakita kung may problema. Makakapansin din if something is changing. Doc, is there an easy way to tell someone that you think na depressed sila?
kunwari, kami bilang mga kaibigan o pamilya, Oh, alam mo naman yung naturalesang kilos, galaw, at pagbukang bibig at yung pagsasalita. Eh pag napansin mo, biglang nagtahimik, biglang maiwas. Diba? Ayaw na lumabas ng bahay, kukulong na lang sa kwarto. Eh yun yung mga palatandaan na kailangan na magpatingin o ano ba nangyayari dito. At sa iba naman ay yung mga tao mismo, hindi nila napapansin sa kanilang sarili. Kaya doon naman ang obserbasyon ng mga nakapaligid ng mga tao sa kanila na makapagsasabi o sasabihin sa kanya ganyan, ay, ganun ba? Hindi ko ano eh. Oo. So yung mga una parang may problema ka ba? Parang ganyan, parang napansin ko, tahimik ka, ganyan. how do you tell them na, I think, alam mo, dapat intervention na yung kailangan mo or you need help? How do you tell them that? Yung mga kaibigan nga, kaanak at halimbawa, kasi bago madala sa amin marami na nangyayari. Kadalasan nga ang karanasan ko nasa huli, sinasabi ko kay Camille dito, it's in di the ba? tail end. You're always at the tail end Obvious ng ganyan, pero either ayaw ng pasyente o hindi rin dinidismiss lang ng pamilya, ay wala lang yan, kakaraniwan. Makaka-move on din yan. Oo, makaka-move on. So, importante talaga na yung sensitibidad ng mga tao at alam kung saan dapat dalhin. Kasi iba dahil malaking kakulangan namin. So, give or take, mga 500-600 lang ang actively practicing psychiatrist sa buong Pilipinas. Kaya laki ng ating populasyon. Are we accepting as Filipinos more and more na when you go to a psychiatrist, di ba? Kasi may stigma kasi dati. Yes. Totoo yan, Mars. Ito ba mas nagiging open na ba tayo? Nakita ko in my 40 years plus of practice, unti-unting gumaganda. Pero mayroon pa rin. Kasi sa ibang bansa, sabi ko kay Camille kanina, sa ibang bansa, di ba, no big deal seeing a psychiatrist, di ba? They're open to it. Dito, bakit sira ba ulo ko? Ganyan laging association. So maraming, napakalawak ng saklaw namin ng mga sakit, pagkaisipan, dapat yung awareness sila. So, kasama din, kagaya nitong pag-guest ko rito, advocacy na ito, at maraming nakikinig sa atin, di ba? So, maintindihan nila.